Magandang araw guys at welcome back sa channel natin. Ngayon samahan nyo ako, gagawa tayo ng video tungkol sa gantong push button switch. Itong push button switch na to requested ni Sir Carl Joseph Orculio. Maraming salamat po sa inyo sir, shoutout po sa inyo. Siya nga pala, si Sir Carl Joseph Orculio, isa siya sa napakatagal na nating subscriber. Nagsisimula pa lang ako mag YouTube. Isa na siya sa number 1 na unang nag-subscribe sa atin, kasama ninda Sir Todd Skibel, Ning Deloy at ni Mamel Strack, tsaka ni Sir Julius Sine. Bali sila yung mga solid na subscriber natin guys. Every time na may video tayo, lagi na andyan. At maraming salamat po sa inyo. Pero marami din po, lumalaki na lumalaki yung ating mga subscriber. Marami na rin po yan sila. Isa-shoutout na lang po natin mamaya guys. Then guys, itong push button switch, iba pa to do sa motor control na or mga contactor. Ito, pero ito ginagamit din to sa makina guys. Ayan. Makikita nyo, ayan. For the direct closing and opening of high current electrical circuit. Recommended use for high intensity machinery. Kagaya nito mga gantong motor guys. Ayan. Itong motor na to, 1.5 horsepower. Single phase lang to. Pero kasi mga motor na 3 phase na. Yun. Papakita ko sa inyo kung paano to lagyan ng wiring mula sa circuit breaker o punta dito sa push button switch hanggang dito sa motor guys. Tapos ang gagamitin nating wire ganito na rin. Ayan. Itong royal cord na tatluhan na siya. Meron kasing royal cord na dalawahan lang, pero itong tatluhan kasi kailangan natin yung line 1, line 2, tsaka yung ground. Importante sa mga gantong motor, naka-ground siya guys. Tapos ang laki niya ay 3.5 or number 12 na bawat isa. Kasi 1.5 horsepower lang naman yung ating motor. Kaya na yon guys. Guys, bago tayo mag-wiring ng push button switch, shoutout na muna natin yung mga walang sawang sumusuporta sa video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Po guys yung mga walang sawang sumusuporta sa video natin at maraming salamat po sa inyong lahat. Ay guys, simulan natin yung pag-wiring. Yan, ito yung gagamitin nating push button switch. Brand niya Iroyu, triple 10 amperes 1.5 kilowatts. Kaya na nito yon yung 10 amperes kasi guys 1.5 horsepower lang yung ating motor. Equivalent siya sa almost 1,100 watts. Guys, ganun lang yon. Kaya kakaya niya kasi 10 amperes yung kanyang maximum. Pero wag nyo namang isasagad sa 10 amperes yung gagamitin nyo na load sa paggagamit kayo gantong push button switch. Kailangan meron din siyang allowance. Ayan guys, buksan ko na siya. Wala siya sa ilalim. Then angat natin to. Ayan. Yan yung kanyang loob. Triple siya. Triple kasi yung line 1, line 2, tapos sa gitna natin ilalagay yung ground. Ayan. Lalagay ko lang muna siya dito guys para mas makita nyo kung paano natin wawiringan siya.
Guys, kabit muna natin yung wire natin. Yung sa ibabaw muna, papunta sa circuit breaker natin. Before tayo mag-start ng pag-wire nito guys, make sure natin na naka-off yung ating circuit breaker kung saan natin siya itatap. Para walang current na dadaloy pag-wire natin. Para safe din tayo. Then itong sa wire natin, yung white ang gagawin nating ground. Tapos yung red, yung line 1. Yung black, yung line 2. Yun yung ating gagawing setup. Lagay mo natin dito sa ating push button switch. Yung munang line 1. Guys, ginagamit din to kaya tatlo minsan. Pag 3-phase yung ating lilinyahan ng wire or na motor, yung ground dito na inilalagay sa body kasi metal to. Pero ngayon gagawin natin yung ground di sa gitna natin padadaanin. Pwede rin natin connect tong body niya kasi nga metal. Para hindi kayo mahirapan, gamit kayo ng long nose para pagpapasok ng mga wire. Yan, yung pula natin dito sa kabilang side, yung line 1. Sa gitna yung puti, yung ground. Tapos, yung black, yung line 2. Ganon din naman yan guys sa paglilinatin kung line to neutral yung connection natin sa bahay. Yung line 1, yun yung ating live. Tapos yung black, yung line 2, siya yung ating neutral. Tapos, pwede rin tayo maglagay ng ground. Pero guys, magkaiba yung neutral tsaka ground. Hindi nyo pwedeng pagsamahin yon. Yun, kung 3-phase naman yun guys, yung ating motor, lahat yan gagamitin natin. Line 1, line 2, line 3, tsaka yung ground. Pagka 3-phase. Then, connect natin to dito sa ating circuit breaker. Dito natin siya lalagay sa ating 30 amperes na circuit breaker. Ito munang line 1. Tapos, yung line 2 natin. Then guys, yung ating ground. Dito sa ating terminal lug. Ayan. Yung ang kagandahan, kapag ka naka-terminal lug tayo sa ating panel box, napakabilis magdagdag ng ground. Kung hindi man terminal lug, kahit bonding screw, isa pa rin yun. Para mabilis tayo mag-add lang o magdagdag lang na magdagdag ng ground. Hindi tayo mahirapan pa mag-splice. Yan, papasok lang din natin doon. And guys, yung ating connection, yung line 1, yung ground, tsaka line 2. Line 1 and line 2 nasa circuit breaker natin na 30 amperes. Tapos yung puti natin dito sa terminal lug. Siya yung magsisilbing ground natin. Papunta din sa baba, ating ground. Guys, ito naman yung wire natin papunta doon sa motor. Dito lang siya sa ilalim. Kung saan din nakakonect yung ating line 1 or yung anong kulay niya, yun din yung gagawin nyo. Yung red, dun sa red. Yung black, dun sa black. Tapos yung white sa white. Para hindi magkabaligtad. Yung ground, yung line 1, line 2. Lalo na kung 3-phase yung ating gagawin. Para hindi magkabaligtad yung line 1, line 2, line 3, tsaka yung ground. Yan guys, yun yung wiring niya. Or paglalagay ng wire. Yung pula, dun sa pula. Tapos yung puti, dun sa puti. Yung itim, doon din sa itim. Baga yung line 1, doon sa line 1 din. Tapos yung ground sa ground. Single phase lang to guys, kaya yung ground dito na dito. Pero kung 3-phase yung ating motor, papaalala ko, line 1, line 2, line 3, tsaka yung ground dito sa body. Kaya meron yung tornilyo guys. Pwede nyo reconnect dito yung ground guys. Ayan. Pwede natin ibalik yung kanyang cover guys. Ito yung cover niya. Ayan, yung cover niya. Tapos, ito namang wire natin, yung papunta sa motor natin mismo. Yan, ating munang babalatan itong ating royal cord. Pagbabalat nito guys, ganito lang.
Papaikutan nyo lang siya ng kutsilyo dito. Pero iingatan nyo na masyadong malalim yung hiwa nyo ng kutsilyo. Ayan, papaikutan nyo lang na ganun guys. Huwag nyo masyadong lalaliman kasi pag nilaliman nyo, may tendency pati yung tatlong wire na nasa loob, magkaroon ng hiwa. Hindi maganda yun kasi tendency magkaroon ng grounded siya pagka ganon. Or maka-grounded siya kasi matatalupan yun guys. Yung insulation ng tatlong wire na number 12 sa loob nitong Royal Card. Ayan. After natin paikutan siya, lalagyan din naman natin siya ng wire, hiwa pa ganon. Para matanggal natin yung ano niya. Yan. Tama nyo guys dito doon sa ganun na yon, ayun sa gitna. Para pag hiwa nyo ganon, hindi nyo talaga siguradong tatamaan yung tatlong wire na yon. Ayan, ganito. Ayan o. Ganyan guys, ayun. Dire-diretso, papunta dito. Hanggang doon sa binilugan natin. Ayan. Ayan, ganun guys. Ayan guys, tatanggalin natin yung kanyang insulation. Medyo matigas lang talaga siya pero yun yung napakabilis na paraan para matanggal natin yung insulation niya. Mapalabas natin yung tatlong wire. Yan. Tapos, hindi rin nasugatan yung ating tatlong wire sa loob. Ayan. Ayan guys, oh. Hindi nagkasugat yung ating tatlong wire. Kasi hindi natin sinagad. Tapos, maganda din yung strip. Then, ito namang tatlong to ang ating i-strip guys. Guys, mas maganda sa dulo ng gantong wire, gagamit kayo ng terminal lug pagkakabit nyo na sa motor natin. Wala ako dito ng terminal lug pero yun ang kagandahan nun. Kasi ito, nut nga ito, itong nasa motor natin. Basta nyo lang iipitin siya pag naka-terminal lug. Parang ganito yon. Yan. Paggawa natin nung video natin ng sa motor contactor, papakita ko sa inyo, lalagyan natin yon. Iniipon ko lang yung mga gamit natin. Ito, meron na tayong motor, yung contactor na lang, tsaka yung mga breaker natin gagamitin para doon. Kasi may mga nagre-request noon para mapagbigyan din natin guys. Ito muna ang ground ang ating ilalagay. Ngayon, pag wala kayong terminal lug, pwede nyong ipitin yung screw natin. Ganyan, ayan, bubukas nyo. Tapos, yan. Yan, pag open yung ganyan, tapos isasarado nyo itong wire na to, tapos iti-twist nyo. Yan, halos ganyan yung kalalabasan niya. Pwede nyong i-cut yung nasa sobra natin na wire. Ayan. Kita nyo, maimis siya. Hindi siya basta ikot na ganon. Maganda yung kapit niya. Kahit wala tayong terminal lug. Yan. Dito lang siya sa ground, yung body niya, ayan. Basta may sign na ganon, yung arrow. Sorry, tumalsik. Yan, to guys, yan. Yun yung ground. Kalimitan, makikita natin sa mga motor, thermostat, or sa appliances din, sa mga rep, may mga ganong sign na arrow. Ibig sabihin, ground yun guys. Huwag nyong i-ignore yun. Doon nyo ilalagay yung body ground natin. Para safe tayo, iwasan natin mga ground. Kasi,
yung mga power surge o mga excess na kuryente, doon itatapon sa ground natin. Itong line 1 tsaka line 2 dito sa U1 tsaka U2 doon natin ilalagay. Ayan, yung U2 parang ano lang guys, banda. Ayan, wala nga akong terminal lag dito pero okay lang guys. Ating iti-twist siya para hindi naman siya mag-loose. Gamit tayo ng pliers para mas mabilis. Basta make sure pag magtatap kayo sa gantong mga motor, sisiguraduhin nyo na-copy yung ating circuit breaker. Ayan, para free kayong makagalaw. Tapos isa pa ang kagandahan nun, safe kayo. Hindi kayo prone na mga kuryente. Ayan. Tapos itong nut, pwede nyo siyang gamitan ng open range or gantong pliers. Pero make sure nyo na mahigpit siya para hindi maglulus. Kasi pag naglulus yan, may tendency mag-spark yung ating wire. Masunog itong terminal na to. Makaka-apekto yun. Kasi pag natakbo na yung motor natin, kasi nga, high current din dito, malakas sa kuryente, tendency niya, yung daloy, pag naglulus, nag-i-spark din yun ng mabilis or ng malakas. Palang motor nito, dalawa yung capacitor nito. Parehas na 200 microfarad. Pakita ko sa inyo, yung kanyang capacitor. Pero single phase lang siya, hindi siya 3-phase na motor. Pero kasi yung mga 3-phase na motor, kalimitan, malalaking ano na pinagagamitan nun. Yan. Ito yung capacitor niya. 200 microfarad. 250 volts alternating current. Yan. 250 volts AC. Yan guys. Yan. Kasi malimit ito. Masira din sa motor itong capacitor na to. Kaya yan ang tatandaan nyo pag bibili kayo. Kung ilang farad or microfarad yung nakakabit na capacitor. Yan. Pag sinabing ganito yung sign ng microfarad. Ayan. Yan guys. Kasi doon sa iba natin, 20 microfarad lang. Yan guys, okay na yung connection niya, yung line 1, line 2, tsaka yung ground. Pwede na natin siyang testingin. I-on lang natin yung ating circuit breaker para matesting natin yung 30 amperes natin. Pag naka-on yan, hindi pa naman siya gagana kasi yun nga yung pinaka silbi ng ating push button switch. Pwede siyang i-on dyan or i-off. Kasi kalimitan ginagamit ng mga gantong motor. Halimbawa, sa bakery, sa mga makina. In case na maggamit ka or mag-on or isaksak nyo pa sa outlet, on or off, may push button switch silang nilalagay para mabilis nilang ma-access. I-on, off, lalo na sa mga makinang ganito. Yan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Tatry na natin. Ayan, kita nyo. Nagana siya. Okay, isa pa. In-off natin, then on ulit natin. Off natin. Yan. Okay siya guys. Ganun lang kabilis maglinya ng motor or ng ating push button switch. And guys, iba pa rin siya doon sa magnetic contactor. Gagawa din tayo nung ganun, yung contactor na gagamit sa ating motor. Silbi naman yun, yung forward, reverse. Gagawan din natin ng video yun. Yun yung mga gagamit sa makina, sa mga factory, yung sa motor natin, yung mga forward, reverse, yung magnetic contactor. Iba pa yung push button switch na yan na gagamit sa ating motor. Yan guys, sana meron na naman kayo natutunan sa bidyong to. At sana po natulungan ko kayo sa pamamagitan ng bidyong to. At doon sa mga ilang nakapanood ng bidyong to, i-like, share, and subscribe nyo na rin po yung channel natin na Uno Kenshin TV. Ganun na rin po yung main channel natin na House Doctor. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe na sa Uno Kenshin TV.
At click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ina-upload natin. At ingat po tayo lang sa panahon ito at God bless po.